Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa Marikina Valley Bible Baptist Church sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos sa tagapagligtas. Ngayon po ang unang linggo na tayo po lahat ay nasa ECQ. Kaya po sa ganitong pamamaraan muli ang ating pamamahayag ng salita ng Diyos. Umaasa po ako na patuloy po natin pag-ingatan ng bawat isa. At lagi tayong manalangin sa ating mga tahanan, no? Para sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, ganoon din para sa church natin. At wag ko kayo magtubili na mag-text sa mga kapatid at magpalakasan tayo kahit man lang sa pamamagitan ng pagtawag o pagbibigay natin ng text message sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So umaga pong ito mga minamanal, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin ng 5 solas at nandun na po tayo sa sola fide or sa pananampalataya lamang. Natapos na po natin sola scriptura at sola gratia at naway sa umagang ito ay maitawid natin ang natama ang mensaheng ito na sola fide. Anyayaan ko po muna kayong manalangin mga minamahal, and then we will proceed with the message this morning. Let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa umagang ito na ibigay mo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan, sa pribileyo Panginoon na makapagbahagi muli ng mensahe ng iyong salita na aabot sa mga tahanan ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa Marikina Valley Bible Baptist Church. Ama, dalangin ko po ang kalooban mo sa kagalingan ng aming bayan, maging ng mga taong merong karamdaman sa mga oras nito, dulot ng COVID. Ganon din sa aming mga kapatiran, Panginoon, kung sila man ay nagtataglay ng karamdaman, dalangin ko ang kagalingan nila. So umagang ito, O Diyos, muli humingi ako ng tulong sa iyo ng pagpuspos ng Espiritu. Bigyan mo ako ng pangunawa sa aking pamamahayag ng iyong salita. Ganon din, Panginoon, ang mga tagapakinig ng iyong salita, naway maintindihan nila ang napakagandang aral na ito, Panginoon, ng sola fide sa pananampalataya lamang. At tubayan mo kami at ang nais namin mawalhati, walang iba kundi ang Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat pong ito idinadalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyo. Sa ating pong talibukas, ang sola fide sumasagot sa katanungan kung paano aaring ganap o mapapawalang sala o ibinibilang na matuwid ng isang matuwid at banal na Diyos ang isang makasalanang tao. Ito ay taliwas sa paninindigan ng simbahang Romano Katoliko noong unang panahon ng Reformasyon na ang paniniwala ay may merito ang gawa ng tao sa kanyang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Si J.I. Packer sa kanyang aklat na Sola Fide, The Reformed Doctrine of the Justification, sabi ng Roma, ang biyaya ng Diyos ay dakila sapagkat sa pamagitan ng krus ni Kristo at ng kanyang simbahan, ang kaligtasan ay posible sa lahat ng gagawa, magpupunyagi para rito. Kaya lumapit sa simbahan at gumawa. Subalit ang sabi ng mga reformador, ang biyaya ng Diyos ay higit na dakila sapagkat sa pamagitan ng krus ni Kristo at ng kanyang espiritu ang lubos na walang bayad na kaligtasan kasama ng ganap na katiyakan ng walang hanggang kagalakan ay minsan at pagwalang hanggan ipinagkakalob sa lahat ng sumasampalataya, kaya lumapit kay Kristo, manalig at tanggapin. Ito po yung sinabi niya sa kanyang aklat, no? Ang pangunahing mga talata na gagamitin po natin sa ating pag-aaral, na kung saan makikita nyo po yung tinatawag nating sola fide, Roma Kapitulo 3, talatang 21 hanggang 26. Basahin po natin. Subalit ngayon, ang katwiran ng Diyos ay inihayag ng hiwalay sa kautusan. Ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang katwirang ito ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay para sa lahat at sa kanilang lahat na sumasampalataya, walang pagkakaiba. Ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay pinapaging matuwid ng Diyos.
nang walang bayad sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa pamagitan ng katubusan na na kay Kristo Jesus. Siya ang itinalaga ng Diyos na maging kasiyasiyang handog sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang ipakita ng Diyos ang kanyang katwiran, ay ipinagpaliban niya ang kahatulan sa mga nakalipas na kasalanan sa pamagitan ng kanyang kahinahunan. Verse 26, ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katwiran sa kasalukuyang panahon, sapagkat siya ay matuwid at paging matuwid sa kanila na sumasampalataya kay Jesus. Ang unang punto po na nais kong makita ninyo sa umagang ito ay yung paunang kahulugan. Yung kahulugan po ng pananampalataya, ano ba ang nakapaloob dito? Sa kasaysayang ng mga tagapagturo patungkol sa pananampalatayang nakapagliligtas, lagi nilang sinasabi na mayroon tatlong bahagi ito o tatlong elemento. Ito ay ang kalaman o yung tinatawag nating knowledge, pagsang-ayon yung tinatawag nating belief, at pagtitiwala yung tinatawag nating trust. Si D. Martin Lloyd Jones nagsabi sa Latin na ito ay notitia, assensus, at fiducia. Yung unang bahagi ng pananampalatayang nakapagliligtas ay kaalaman, o yung tinatawag nating notitia. Magsisimula tayo sa pagkaalam ng katotohanan, nilalaman ng ating pananampalataya. Sino yung paniniwalaan natin? Ano yung mga nakapaloob dyan? Ang kalamang ito ay mula sa kasulatan na may kinalaman sa ating kaligtasan. Anong kalagayan natin sa harap ng Diyos? Sino ang ating dapat sampalatayanan at ano ang kanyang ginawa upang tayo maligtas? Ibig sabihin, ang pagkaalam sa ebanghelyo ng kaligtasan. Yun po ang unang mahalagang bagay na nakapaloob po sa tinatawag nating pananampalataya o yung pananampalataya nating pininiwalaan. 1:8-24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Ito'y sapagkat kung hindi kayo sumasampalataya na ako nga iyon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ano yung sinasabi ni Jesus dito? Well, kung hindi sila sasampalataya na si Jesus nga yung Mesiyas, siya yung matagal nang sinasabi sa lumang tipan, at magpapatuloy sila sa kalagayan na hindi pagsampalataya sa Kanya, abay mamamatay sila at mapapahamak sila at mapapahiwalay sila sa Diyos. Sapagkat ang lumang tipan nga nagpapahayag patungkol sa tunay na Mesaya. At dito sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya yun. Sa aklat ng 1:20-31, ngunit ang mga ito'y isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At ang mga ito ay isinulat upang pagkatapos ninyong sumampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So maliwanag uli dito na ang layunin na isinulat yung aklat ng Juan ay upang makilala ng tao na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at ang tao ay kinakailangan sumampalataya sa Kanya. Roma 19, ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Ikalawang bahagi ng pananampalatayang nakapagliligtas ay yung tinatawag nating assensus. Ito yung pagsang-ayon o pinagtitibay mo ang katotohanang narinig mo na totoo. Okay? Pinagtitibay mo yung katotohanang narinig mo, katulad yung ebanghelyo, ito'y totoo. Sa unang Korinto 11:18, sabi ni Apostol Pablo, ito'y sapagkat, una sa lahat, sa pagtitipon-tipon nyo sa iglesia, narinig ko na may pagkakampi-kampi sa inyo. Naniwala ako na maaring ito ay totoo. 1:5:46-47, yamang sumampalataya kayo kay Moises, or narinig ninyo yung patungkol kay Moses, ay sampalatayanan rin o sumampalataya rin kayo sa akin. Ito'y sapagkat siya'y sumulat patungkol sa akin. So kung naniniwala kayo sa sinabi ni Moses at sa sulat ni Moses, abay sumampalataya kayo sa akin, sapagkat, sabi nga ni Jesus, sumulat si Moses patungkol sa akin. And then, kailangan sumang-ayon sila. Yamang hindi ninyo sinasampalatayanan ng kanyang mga sinulat, paano ninyo sasampalatayanan ang aking mga salita? 1:37-38, kung hindi ko ginagawa ang gawa ng aking Ama,
huwag kayong sumampalataya sa akin. Kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, sampalatayanan ninyo ang mga gawa. Ito ay upang malaman ninyo at sumampalataya ng Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. So dito po yung pagsang-ayon mo doon sa katotohanan ng iyong narinig. And then ikatlong bahagi ng nakapagliligtas na pananampalataya ay yung tinatawag natin pagtitiwala. Ito yung paghilig o paglagak mo ng pananalig. Nakapaloob ang buong pagkatao mo sa pagtitiwala, hindi sa isip lang, katulad nung sinabi rin sa Santiago Kapitulo 2, no? Maging ang diablo ay naniniwala at nananampalataya at nanginginig pa. No? Kumbaga, sa kanya, intellectual faith lang eh. Pero hindi naman siya nagtiwala kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Dito, yung ikatlong bahagi ng nakapagliligtas na pananampalataya ay yung pagtitiwala, yung fiducia. Ito yung paghilig o paglagak mo ng pananalig, nakapaloob dito ang buong pagkatao mo sa pagtitiwala sa tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesucristo. Sa 1:15, ganito ang pagkakagamit. Ito ay upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 10:11. Ito ay sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat isang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Unang Timoteo 1:16, subalit, ang dahilan kung bakit niya ako kinahabagan ay upang maipakita ni Jesucristo ang kanyang buong pagtsatsaga, una sa akin, upang maging isang huwaran sa mga sasampalataya sa Kanya at nang magkamit ng buhay na walang hanggan. So yun po ang paunang salita na dapat ninyong malaman yung patungkol sa pananampalataya, ano po yung nakapaloob dito, no? 3 bagay na ating nakita, yung notisya, yung fiducia, at saka yung assensus. Okay? So, pangalawa, doon sa ating punto, pananampalataya bilang kasangkapan o paraan ng pag-aaring ganap. No? Pananampalataya bilang kasangkapan o paraan ng pag-aaring ganap. Pag-aaring ganap or pinawalang sala o ibinilang na matuwid or being justified sa English ay idinideklarang matuwid. Ang isang makasalanang nanalig ay nakatanggap ng paborableng hatol or favorable judgment. Paborableng hatol. And then, ito ay gawa ng Diyos na kung saan idiniklara niya matuwid ang isang makasalanang mananampalataya sa Panginoon Jesucristo sa gawa ng kaligtasan na ginawa niya sa atin. Hindi niya o hindi siya ginawang matuwid, kundi siya ay idineklarang matuwid. Dahil alam naman natin lahat tayo ay makasalanan. Therefore, kapag sinabi po tayong inaring ganap, ang ibig sabihin, declare righteous or idineklarang matuwid. Now, sa bawat pagkakataon, ang pananampalataya ipinipresenta bilang paraan ng pag-aaring ganap. Hindi dahilan ng pag-aaring ganap. Si Kristo ang dahilan ng ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. So sa lahat po ng pagkakataon, kapag pinag-aralan nyo yung pananampalataya sa Biblia, lagi pong ito ang paraan, by or through faith, no, ng ating pag-aaring ganap. Hindi ito ang because of or dahilan ng pagiging ating ganap. Ang dahilan ng ating pagiging ganap or pinapaging matuwid, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang laging pagkakagamit ng salitang faith sa Biblia in connection or in relation to our salvation. Ang pagbabayad sala ni Kristo para sa atin ang siyang dahilan upang matamo natin ang biyaya ng kaligtasan at kapatawaran ng ating kasalanan. Sa Roma 3:22, sabi rito, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sa Roma 3:25, 3:25, yung unang bahagi, siya ang itinalaga ng Diyos na maging kasiyasiyang handog sa pamagitan ng pagsampalataya sa kanyang dugo. Sa Roma 3:28, kaya kinikilala natin na ang tao ay pinapaging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya,
hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So makikita nyo lagi yung word na by o kaya through sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sa Efeso 2:8, ito'y sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Well, ang pananaw nga po ng Romano Katoliko nung panahon ng tinatawag nating Reformation period na siyang naging dahilan ng pag-aaklas at pagkakaroon ng mga protestante, ito po, no, pananampalataya plus mga gawa, pagkakaroon ng pag-aaring ganap. Hindi naman po yan ang mga pananaw ng mga reformado, no? Ang pananaw po nila, katulad rin po ng pananaw natin, pananampalataya equals pag-aaring gawa, magre-result pa po ito sa gawa, no? Pag-aaring ganap, magre-resulta po ito sa gawa. Ibig sabihin, ang kaligtasan po natin at ang tunay na kaligtasan, kagaya rin ni sinabi ni John Calvin, faith alone saves, but saving faith is not alone. Ang tunay na kapagliligtas na pananampalataya ay sapat na, ngunit ang pananampalataya na kapagliligtas ay hindi nag-iisa. Ibig sabihin, may resulta po itong gawa sa buhay ng isang Kristiyano. And then, yung pag-aaring ganap, nais ko pong makita ninyo, no? Yung Diyos, ang ating hukom, siyang matuwid at banal. Ang tao, ang may sala, isang makasalanan. Ang hatol ay kamatayan at alam naman po natin, pinag-aralan natin iba-ibang uri ng kamatayan. Si Kristo ang naging pamalit or kahalili sa ating, no? Siya'y naging kasalanan para sa atin. At pananampalataya kay Kristo ang kailangan, paraan para mapawalang sala or maideklarang matuwid. Yan po ang pag-aaring ganap o yung tinatawag nating justification. At ganoon din, ang Diyos ay mananatiling matuwid at banal sa pagdeklara niyang matuwid sa isang nanampalatayang makasalanan kay Kristo. Ibig sabihin po, ang Diyos Ama sa kanyang pagdedeklara sa isang makasalanang tao na siya'y matuwid, mananatili pa rin po siyang banal at matuwid, no? Hindi po niya binabaluktot ang kanyang batas sapagkat mayroon ngang namatay, no, sa kasalanan ng sangkatauhan. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At kapag ang isang taong makasalanan ay nanampalataya sa tagapagligtas, no, nananatiling matuwid at banal ang Diyos sa pagdideklara niya sa isang nanampalatayang makasalanan sa ating tagapagligtas sa Jesu Kristo. Makikita po natin yan sa Roma 3:26, sabi po rito, ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katwiran sa kasalukuyang panahon sapagkat siya ay matuwid at tagapagpaging matuwid sa kanila na sumampalataya kay Jesus. So hindi po mapupulaan ng Diyos, no? Sapagkat alam naman natin yung hinihingi ng Diyos na kabayaran para sa kasalanan ay naibigay po ng ating Panginoon Hesus Kristo. And then, may tinatawag po tayo na dapat din maunawaan natin sa pag-aaring ganap sa atin, yung dalawang pagpasan, no? Yung double imputation na tinatawag o yung pagbibilang na kung saan yung kasalanan ng tao ipinasan ni Kristo, ito po'y voluntaryo, at yung katwiran naman ni Kristo ibinilang or ipinasan sa isang taong nanalig sa Kanya. Makikita po natin yung napakagandang doktrina yan sa 2 Korintos 5:21. Ito'y sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo'y maging katwiran ng Diyos sa Kanya. So, ito po yung double imputation na pinag-aaralan natin sa Biblia na kung saan ipinasan kay Kristo or ibinilang kay Kristo yung ating pagiging makasalanan, voluntaryong ipinasa ni Kristo sa kanyang sarili to, at ipinasa naman kay Kristo sa atin yung katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong makita ninyo, salamat sa Diyos sa bagay na yan. And then, yung ikatlong bagay na nais ko pong makita ninyo, yung paglalahad ng kasulatan, yung pag-aaring ganap, no? Makikita po natin yan mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Alam niyo po ang doktrina ng pag-aaring ganap, hindi po ito sa bagong tipan lamang.
Sa lumang tipan, kung ang isang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, iba po ang ekspresyon ng kanilang paggawa. At ganoon din po sa atin, no? Hindi po sa iba-ibang panahon ang isang tao ay sa iba-ibang kaparaanan inaaring ganap. Hindi po. Mula lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa inaharap, ang tao po'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tignan po natin para maunawaan po ninyo lahat. Yung paglalahad ng kasulatan. Unang-una, yung pag-aaring ganap bago ang kautusan. Ibig sabihin, bago pa pumasok ang kautusan, makikita natin kung paano pinapaging matuwid ng Diyos ang isang tao. Genesis 15, 1-6. Pagkatapos ng mga bagay nito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag. Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak. At ang tagapagmana ng aking bahay na si Eliezer ay ng Damasco. Sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ito po yung 10 taon pa lamang, no, na masasabi nating nasabi na ng Diyos yung tinatawag nating pangako niya kay Abraham. Kasi si Abraham, nagkaanak pa siya nung 100 taon siya. Okay? Pero nung 85 years old siya, ito po yung eksena na yun. And then, sa verse 4, sinabi ng Biblia, ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit. At iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binihi. Ang nagsalita po rito, walang ibang kundi ang Diyos. Sa verse 6, sinabi ng Biblia, sumampalataya siya sa Panginoon. At ito ibinilang na katwiran sa kanya. So makikita po natin, no, pinapaging matuwid ng Diyos si Abraham nung si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon at doon sa pangakong sinabi sa kanya. Now, sinabi po ito sa bagong tipan ni Apostol Pablo at ginamit po ito sa konteksto ng may kinalaman sa kaligtasan. Ano nga ngayon ang sasabihin natin sa natagpuan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Ito'y sapagkat kung si Abraham ay pinapaging matuwid sa pamagitan ng mga gawa, mayroon siyang dahilang magmalaki, ngunit hindi sa Diyos. Anong sinasabi ng kasulatan? Sinasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya. Nakatwiran ngayon, kapag gumawa ang isang tao, ang sahod niya ay hindi binibilang na biyaya, kundi binibilang na utang. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na nagpapaging matuwid sa pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. So dito po makikita natin, no, kung ang isang tao po ay magtatrabaho, no, of course, yung kanyang sweldo, ito'y utang sa kanya nung employer niya. Day 1 na magtrabaho siya. Kung 15 pa siya, so sweldo, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, hanggang 15, may utang yung employer niya sa kanya. Kasi yun yung sasahurin niya. Pero dito, hindi po ganun nangyari kay Abraham. Makikita natin kay Abraham, isang makasalanan siya, at makikita natin sumampalataya siya sa Panginoong Diyos, at pinapaging matuwid siya. Ibinilang na matuwid siya sa harapan ng Diyos. Ganun din po ang karanasan ng mga makasalanan ngayon. Kung sila'y mananalig sa tagapagligtas, walang gawa, kundi pananampalataya lamang, sangayon sa Biblia, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na nagpapaging matuwid sa isang makasalanan sa pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Tuloy po tayo. Galatia 3, 5 hanggang 9. Ibinigay ng Diyos sa inyo ang kanyang espiritu at gumawa ng mga himala sa inyong kalagitnaan. Kaya nga, ginawa ba ito sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig na may pananampalataya?
Sa ganito ring paraan si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyon ay biniling sa kanya na katwiran. Kaya nga alamin ninyo na ang mga anak ni Abraham ay mga sumampalataya. So binigyan pansin muli po rito, no? Yung nangyari kay Abraham nung siya'y sumampalataya. Ito po ay mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kung papalo sila ay dapat ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya at sila po ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Dahil kung ano yung pananampalataya ni Abraham, ganon din ang pananampalatayang inilagak nila sa Panginoon bilang tagapagligtas. Yan po ang ebidensya na makikita natin nung kapanahonan na bago pa naman dumating ang kasulatan. Verse 8, nakita na ng una pa sa kasulatan na pinapaging matuwid ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya. Noon pa ay pinahayag na ng kasulatan ang ebanghelyo kay Abraham. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa sa pamagitan mo. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa sa pamagitan mo, ito ay upang ang pananampalataya ay pinagpalang kasama ni Abraham na sumasampalataya. So makikita natin, ito ay upang ang may pananampalataya ay pinagpalang kasama ni Abraham na sumasampalataya. So dito po makikita po natin yung parehas na kaparaanan ng pagpapaging matuwid sa ating lahat. Ito po sa pamagitan ng pananampalataya. So nakita po natin ito bago ang kautusan. Tignan po naman natin sa ilalim ng kautusan. At ang ginamit po ni Apostol Pablo rito sa ilalim ng kautusan, wala pong iba kundi si Haring David. Sinabi po rito, pag-aari ng ganap sa ilalim ng kautusan. Roma 4:7. Pinagpala sila na mga pinatawad at hindi nila pagkilala sa kautusan ng Diyos. Sila na ang mga kasalanan na itinakpan. Sinabi po ito sa awit 32:1-4. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan na itinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaratangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang daya. So maliwanag po na makikita natin nang ito po ay ginamit ni Apostol Pablo, referring po kay Haring David, sapagkat po itong talatang ito, pinagpala sila na pinatawad at hindi nila pagkilala sa kautusan ng Diyos, sila na ang kasalanan ay tinakpan. Ito po yung kapanahunan ni David, na nakaranas po rin si David sa pamagitan ng pananampalataya kung paano siya pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Now, yan po nung panahon nung tinatawag nating ilalim ng kautusan. Now, nais po naman natin makita yung pag-aaring ganap pagkatapos ng kautusan. Itong kapanahonan natin. O nung panahon, maging nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo at nung siya'y umakyat sa langit na ipinangangaral ng mga alagad. Well, nasa sulat din ni Apostol Pablo ito, nais ko pong makita ninyo. Roma 4:20-25, ano po sabi ron? Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang nilolahati niya ang Diyos. At lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Referring po kay Abraham. Ano sinabi rito? Siya ng pananampalataya habang nilolahati niya ang Diyos. Lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang pananampalataya ibinilang na katwiran sa kanya. Kundi dahil naman sa atin ibinibilang sa atin na mga sumasampalataya sa kanya sa muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo aariing ganap. Ibig po sabihin, mga kapatid, yung isinulat po rito, no, nung kapanahonan ni Abraham, isinulat yun hindi lang para sa kapanahonan ni Abraham, kundi isinulat yung kaalaman na yun para din sa atin. Sabi nga rito, no, babasahin ko rito sa kundi dahil sa atin din naman, kundi dahil din naman sa atin na ibinibilang sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating pagsuway at muling binuhay upang tayo
ariing ganap. So yung mensahe po ng pag-aaring ganap, hindi lamang nung before the law, under the law, kundi pati after the law, para sa atin po. So kung noong unang panahon, inaaring ganap sila sa pamagitan ng pananampalataya, maging sa ating kapanahunan at sa hinaharap po. Hindi po magbabago yan na ang tao ay aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mahalagang maintindihan po natin ito mga kapatid, na tayo ay inaring ganap, hindi sa anumang nagawa natin, hindi sa anumang naiambag natin sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kundi dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Ito po yung pagtitiwala, wala pong iba kundi sa tagapagligtas. Hindi po nagkakaroon ng saysay ang iyong pananampalataya kung ang iyong sasampalatayanan ay maling tagapagligtas. Ang tama pong tagapagligtas, wala pong iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na siyang namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Ano ang hamon, mga kapatid, sa atin? Ang hamon, pinaninindigan natin na ang dahilan ng pagpapawalang sala natin ay ang biyaya ng Diyos kay Kristo. At ito ipinagkaloob sa atin sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Ito po yung ating outline, no? Sa Sola Fide, yung paunang kahulugan, nakita po natin ano ang nakapaloob sa pananampalataya. Pananampalataya bilang kasangkapan o paraan ng pag-aaring ganap. Hindi po ito ang dahilan, kundi paraan o kasangkapan po ito ng pag-aaring ganap sa atin. Ang dahilan ng pag-aaring ganap sa atin, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang huli, yung paglalahad ng kasulatan. Nakita natin ang ebidensya sa lumang tipan, ang ebidensya sa bagong tipan, at maging sa ating kapanahunan, ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaasa po ako na tayo po'y manindigan sa napakahalagang katotohanan ito na nakita natin sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa oras nito. Salamat sa umagang pinagkaloob mo sa amin sa pribileyo na maibahagi ang katotohanan ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, magkaroon ng malaking puwang itong aral na ito, sa puso ng bawat Kristiyano, sa puso ng mga nagmamahal kay Kristo, bilang manunubos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Marami pong salamat, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Maganda pong umaga sa inyo lahat, at pagpalain nawa kayo ng Diyos.